Kasi parang nilagyan ko eh. Pinainan mo siya yung parang mga batot. Ubad mo yun. Ano ba gawin? Tawagin mo nga. Magandang araw sa inyong lahat. Ang dulang ito ay tungkol sa pag-ibig at buhay. Ano ba ang buhay kung walang pag-ibig? Ano ba ang pag-ibig kung walang buhay? Sana mabuksin ninyo ang inyong puso't damdamin upang inyong mapalawak ang inyong paningin sa mundo. Sana ang bawat salita ng aming magsasadula ay may ugnay nyo sa bawat tingin. Ngayon kami magsisimula na. Ang pamagat ng aming dula ay ang utol kong si Junjun. Nandito tayo lahat ngayon para kay Junjun ang Morsolo. Isang anak, isang kapatid, isang kalaro, isang kaklase, isang kabarkada, at isang tao. Kahit hindi natin maunawaan ang pagtakip sana ng kamatayan, manugod nating pasalamatan ng Diyos sa 22 taon at kung saan nakasama natin. Tumahimik tayong lahat at isipin ang mga pagkakataon kung saan nakasama natin si Junjun. Junjun, hindi ko makakalimutan ang iyong ngiti. Junjun! Junjun! Nakilig ka sa puso namin. Junjun! Alam na, Junjun. Jun, pare. Naalala ko man tayo si Jollibee. Silipin mo ang Johnny Arthur, pare. Napuno na lang ako, tagdun ka para magpatukan ako. Mahal kita, pare! Junjun! Junjun! Nakilig ka sa puso namin! Junjun! Alam na, Junjun. Insan! Mahal kita! Insan! Mahal kita! Junjun! Junjun! Nakilig ka sa puso namin! Junjun! Junjun! Jun! Ako manin! Junjun! Anak! Sino bumulan sa'yo? Sino bumulan sa'yo? Junjun! Junjun! Nakilig ka sa puso namin! Junjun! Alam na, Junjun! Anak! Mahal kita mula sa pagkabata. At pagkapailanman, pahinga sa iyong paglakbay. Junjun! Junjun! Hindi ka sa puso namin! Junjun! Alam na, Junjun!
lahat, Junjun. Maaari nyo na itapon ng inyong mga bulaklak. Paano na, Junjun? Ama! Ina! Pumali na wala ako doon! Wala ako doon para sa kapatid ko! Kita marilimutan, hindi kita papabayaan. Nakabukit magpagkailanman ang iyong pangalan sa aking palad. Malilimutan ba ng ina? Kristo, nandito po ako ngayon upang magpasalamat sa inyo. Mawaging ma. Salamat. Sa ating bagay binigay mo sa akin. Alam mo ng aking BMW at Rolex. Diyos, Ama, tulungan niyo po sana ako sa lahat ng aking gawain sa araw na ito at mapagpakailanman. Amen. Padre, patawarin niyo po sapagkat ako'y nagkasala. Ang huli ko po paghingi ng kapatawaran niyo sa makalawa. Padre, napakalaki po ng aking nagawa. Handa magbigay patawad ang Diyos kahit gaano man kalaki ang iyong nagawa. Huwag matakot. Sabihin mo sa akin ang iyong pagkakasala. Padre, nakapatay po ako ng tao. Paano mo pinatay? Nabalik ko po sa dibdib. Anong ginawa mo? Pumunta ka ba sa polis? Hindi po, Padre. Iniwan ko lang po ang katawan na nakatiwangwang. Wala pa po nakakalam ng otoridad. Saan mo tinapon? Sa San Juanico? Opo, Padre. Paano, nabalitaan niyo na po ba? Padre? Oo. Magdasal ka ng rosaryo. Magdasal ka bawat gabi na sana hindi ka makarma. Sana hindi ka mapagpalupitan ng ibang tao. Sa ngalan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu. Sa amin po, Padre. Ama! Siya po yung pumatay sa kapatid ko. Siya po! Ano po ang gagawin ko? Tulungan niyo po ako! Oy, Santiago, yan sa harapan mo ang pumatay sa iyong kapatid. Nilapastangan niya, binaril niya doon sa dibdib. Gumantiga! Gumantiga! Hoy, Santiago, huwag mong sirain ang iyong pagkatao. Ikaw ay panitingin mo ang iyong
pananampalataya. Hello? Investigador Bartolome? Opo, si Padre Santiago po ito. Opo, paumanin kung gabi ko po kayo natawagan. Kilala ko na po sino pumatay sa kapatid ko. Opo, alam ko po saan nakatira. Opo, sa 22 Durian. Opo, malapit po sa Ronnie Salon. Sige po, antayin ko po kayo. Sige po. O, saan ka galing, Fernando? Pangin nito sa parke. Sa parke? Nanggaling lang ako dun eh. Baka naman nagkasali sila. Nagkasalis eh? Nagkasalis eh? Saan ka walang pupunta? Nagsugal ka na naman, ano? Saan? Nag-inom? Naglasing? Sinabi na matagal ko nang tinigil yung mga bisyo na yun. Katagal? Gano'ng katagal? Tumahimik ka na nga lang! Ako na nga lalaki, ginawa pang silbi. Ako dito, ako doon, di man lang makinig. Di marunong unawa ng mga bagay-bagay. Ang bahay na ito'y walang kakwenta. Ako na nga nagtatrabaho, pag-uwi pa'y may lasing ko. Nasisiraan ng bait, buhay ko'y umapit. Hindi marunong umunawa ng mga bagay-bagay. Ang bahay na ito'y walang kakwenta. Uuwi sa bahay, wala man lang halik. Hindi makikinig kung ako'y
sabik na sabik. Unti-unti nalulungkot ang puso ko. Ito ang bahay na ito'y walang nakwenta. O yan, kumain ka na. Eh, ikaw, hindi ka ba kakain? Nawala na po ako ng gana. Ano, ba't mo ba tinatrato ng ganito? Wala kasing kwentang asawa. Ano ba na nagawa ko sa'yo? Ba't tinatrato mo ako ng ganito? Kailangan mo bang sabihin? Ano ba yung masisisi mo? Bakit ba ako nalang palagi? Hindi ka kasi karapat dapat maging ama. Eh, ikaw! Di ka ba masisisi? Wala kayo naman doon para kay Maria! Eh sino ba lalaki sa pamahay na to? Hindi ba't ikaw? Ikaw may kapangyarihang ipagpagtanggol si Maria. Walang hiya ka, Fernando! Walang hiya ka! Mastangan ka! Ako na lang lagi sinisisi mo na mastangan ka! Hindi mo na alam anong ginagawa ko, Aurora! Hindi mo na alam anong ginagawa ko! Alam ko ginagawa mo, Fernando! Naglasing ka na naman! Tumambay ka sa mga kasosyo mo! Nag-inuman! Nakipagtunggaan! Ako na ang babae sa pamahay na to! Ako pa nagubuhay sa pamilya natin! Asa ko pa tatawagin mong labas ka! Ola! Inaamin ko na! Inaamin ko na hindi ako nakapag-aral! Inaamin ko na hindi ako nakahanap ng trabaho! Inaamin ko na naglalasing ako! Ola! Ola! Inaamin ko na hindi ako naging mabuting ama sa pamilya na to! Ola! Inaamin ko na hindi ako naging mabuting ama kay Maria! Alam mo ba? Gabi-gabi na nakikita ko si Maria sa langit nakadungaw! Nasabi niya sa akin, Papa! Papa, wala kang kwenta! Papa, wala kang kwenta-kwenta! Aurora, hindi ko na kaya to eh! Aurora, hindi ko na kaya to! Alam mo ba? Nung ginaasahan lang natin, inabog ko yung lalaki na yun. Inabog ko siya at naparal ko. Nakapatay ako. Oo, Aurora, pinagsisisihan ko lang. Pero ngayon tapos na lahat. Aurora, tapos na lahat. Alam ko lang, Fernando! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Hindi yung buksan pa mo! Kaya kanyami ko ang pinto! Buksan niyo! Buksan ang pinto! Buksan! Buksan niyo! May bayan! Buksan! Ama! Di na kailangan mong matay. Wala akong kwentang tao. Wala akong kwentang tao! Hindi ako karapat-dapat na maging pare! Hindi ako karapat-dapat! Tumahimik na kakaluluwa ni Junjun! Pinalit ko ito! Para iba akong dumaan sa hirap niya! Diyos! Patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Ah!
lola yan. Hindi, bunso yung nice! Grabe si Rosie ng Jari mo. Ang tagot ang karami na Jari mo. Sinaro ko ba ng Rosie? Hi, Ruben! Hindi naman ang ano eh. Sana kung Narinig ko yan. Narinig pero nakita ko may boses ko rin. Okay, celebrate na naman yung gabi. Agad natin didikit dito at tatapukasin tayo doon dahil kailangan walang maiwan dito kasi may susunod na magkakalit. Yung umaga. Thursday. Magaling. na Setyembre, taong 1973. Pagbubukang liwayway pa lamang noon, nung simula ay balita ang pagkakaroon ng batas militar sa Pilipinas. Ang Republika ay unti-unti nang winawasak na mapanirang elemento ng komunismo sa bansa. Sa pagpapatunay nito ay ang sunod-sunod na pagbobombo sa kabuuan ng Metro Manila. Karimari-mari, nakakapangilabot, nakakatakot. Ito yung mga salitang maaaring maglarawan sa mga buhay ng mga tao na nirahan ng matangkatan. Sapatos ko, isuot mo! Isuot siya ang sapatos ko. Ang buhay ni Magdemio. Magdemio? 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 Okay, lights off yan ha, lights off. Itigil mo yan! Oh! Hindi na ginagawa ko. Oh! Pinita mo sa kanya. Ano? Mamatigas ka pa ba? Tumaming ka na lang kung ayaw ka masaktan. At ito na ang ebidensya, tinatanggi mo ba? Wala akong kasalanan! Hindi ko pinatay si Mario! Oh! Kaya gano'n pa sa mga ito asawa ko eh! Tama na kasi! Wag! Iwan mo na ako! Oh! Hindi na mo yung kapangasan na yan! Oh! Oh! Sundan bukas ang kapanapan ng kwento ng kupanyagi ni Carding laban sa mapangmabusong paglalaro ng pagkakataon dito pa rin sa may bukas pa para mamatay kita. Ay, ang buhay. Nabila ako ng nagtrabaho. Tapos, ilan ba ang kaya nagawa? Nabila na ba? Dalawa pala nagagawa ko.
Ayan. Tapos na. Pwede na to. Pwede na ako sa luneta. Ngayon, alis na ako. Kasi ano oras na rin. Kailangan ko pa magbenta lahat. Wala na kasi akong pera. Sapatos. Gusto nyo ba na sapatos? Dali na, bili na kayo dito sapatos. May iba-iba akong kulay. Meron akong asul. Merong iba-iba. Merong pula. Sige na, sapatos. Sapatos kayo dyan. Sapatos. Sapatos. Dario! Mama! Dario, bili na kayo. Sapatos kayo dyan. Dalawang piso Ano naman lang, sapatos? Gusto nyo sapatos? Meron ako dito. Iba-ibang kulay. Sige na. 30 pesos na. Sige na, sapatos. Sige na, mama. Ito, pero nyo ba naman? Mama, sige na. So, meron ako Ang dito. pangulo, 26. may bagong programa. May tawag pa yun. Sige na, ma. Alay, sige. Kaya nga, bumibili ng dyaryo para babasahin, di ba? Oo, matino. Sige na, mama. O, sige Tem na. yun, nangaagaw pa ng mabibili. Pasensya na ha, kasi kailangan ko na kumita ng pera ngayon. Sige. Hoy! May. May may? May may? Ano? Ano nangyari sa'yo? Ang dami mong pasa! Bakit? Ang nanay mo talaga. Dito nga dito. Teka, kumain ka na ba? Meron akong dala dito. Sir. Hindi mo mahanap. Ano pa nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan? Ang dami mo pasa. Bakit? Kasi? Ah. Pe! Pico! Ito! Pilitan mo ako. Ah? Sinong to? Hindi ko kasi. Ang nasenggang nanay mo? Halika nga dito. Tapos magpahalang sa computer siya. Teka! Inay ko! Teka! Ang pandesal mo! Naiwan mo ang pandesal mo! Sandali lang! Ang pandesal! Paano ang pandesal? Wala pa ako nagbibenta. Wala pala akong orasan. Pero alam ko alas 10 na. Kung matulog kaya muna ako. Medyo lang kasi inaantok na ako. Isuot! Ano yung kakarapatan ng magkakawa? Hindi ako Nasaan ang sweldo? Suot niyo ang sapatos ko! Naka ng aga-aga pa eh. Naggugulo. Itigil ang mapaningin na sister. Takasan ng sweldo. Sapatos ko isuot nyo. Kalokohan! Pinapatawa niyo ba ako? Bulik! Sasama kayo! Sumama ka sa amin!
kailangan niya. Hindi ganun! Hindi ganun! Wala akong kailangan. Wala akong paninindigan. Saan? Hindi ka ba nakawa sa akin? Balik! Ano? Huwag ka kayo magsasakuhan! Huwag ka kayo magkakago pa! Sumunod ka na! Bakit mo gusto ka? Alright, Pastor, I saw dapat yun. Ano ba? Tigil na yan! Pero kasi may kasalanan ito! Mga salot kayo ng lipunan! Wala kayong kwenta mga pulis! Hindi nyo ginawa! Manimig ka! Hindi kami nasahan kundi kayo walang kwenta magawa! Inis naman sa tao! Wala kayong ginagawa kundi magputawag mga kaya kundi magputawag na mga kaya! Walang kwenta ang ari ng lipunan! Wala kang ibang ginagawa kundi umusot ng pera sa kaban ng bayan! Pinapasahod kayo ng galing sa pera ng bawat magagawa! Tapos ganyan ang ginagawa nyo maliban sa pagpahirap ng mga tao! Ubuhay sa inyo! Takang walang iyakan po sa kayo na to! Tumayin ka! Kaya mag-ayos sa kasamaan mo! Tumigil ka kundi! Sadya ako patinig mo may bibig mo! Ikaw ang tumahimik! Wala na yan! Nakadaan na naman ako! Yung panak kong gawin sa mga katawan yan, lugi mo lang ang katawan yan para wala na ito nakilala. O kundi ikaw pa makontento, putol-putulin mo lang ang katawan yan, tapos mo sa kung saan. Wala kang isa-isa, kung gagawin pa natin mga yan. Tapos na lang natin kahit saan. Wala rin naman makapag-abla sa atin. Walang magmamalakas na loob. Takot lang nila. Lights on. Wala nang laman ng mga ito. Walang ya! Nilakaw niyo ang sapatos ko! Saan ang sapatos ko? Wala na. Meron pang gamit sa bahay. Gagawa ko ng sapatos. Gagawa ko ng marami magkakapareha sa sapatos. Tama! Lights on na yan, lights on na. Marami pa akong gawin. Marami pa akong sapatos na magagawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang ito kayo. Marami pa akong sapatos na magagawa. Tama. Ihahabol ko siya para bukas. Marami pa akong magagawa. Marami pa akong magagawa. At ayaw ko nga na natin ako. Marami pa akong sapatos na magagawa. Marami pa. Marami pa! Lights off. Nasa 6:45 na yan. Mamuli na ako. Dario, balita. Dario. Sapatos.
ba ng sapatos? Gusto mo ba ng sapatos? Ano, mama? Sapatos! Iba't ibang kulay na sa... Mayas. Ibang kulay. Ibang kulay. Iba't ibang na. Mama, sapatos. Gusto mo ba ng sapatos? Subukan nyo lang. Sige na. Hindi pa ako ng sapatos mo. Sige, subukan mo. Ayoko. Baliw! Hindi ako baliw! Baliw! Hindi ako baliw! Walang pare-parehas na sapatos. Pare-parehas na tayong tao. Kaya mayaman ka rin. Pare-parehas sa sapatos. Para sa pare-parehas. Hindi pangit ang gawa ko! Lolo! Hindi! Ano ka ito? Ano ka? Ano ang ilawan? Kasi di mo gagawa yan. Marim. Nakakapangilapos. Nakakatakot. Ito yung mga salitang maaaring maglarawan sa buhay ng mga tao ng batas salita. Sapatos ko, isuot nyo! Ang sapatos ko. Kamatayin lang, Tim. Knights of the Bull. Maraming salamat, hindi ka naman makakot. Mag-liquid na tayo. Sino to? Kasi anong year? Kasama ba yun? Huwag mo natin tanong na nakataranta siya. Anong year? Kaya niyo yan? Ano ba kayo? Uy, Romeo! Ay, the preset. Lalabas lalo na mga magtatanghal. Gusto kong pakinggan ninyo ako. Okay. Tingnan ninyo si Chubby. Guys, tingnan nyo. Nagdurugo yung ilong ni Chubby, oh. Nagdurugo, oh. Andito na ba yung attention ninyo? Okay, very good. Yung back wall natin ay binubuo ng cork. Ito ay isang malaking corkboard. Kaya kailangan nating maging maingat dahil konting din lang natin ay magmamarka katulad dito upang maiwasan ang pagbabayad ng anumang pagkasira dito. Kasi kaukulang, halimbawa ito, ang kaukulang halaga nito ay tinatayang 1,000 mahigit. Lahat na? Ito lang. 1,000 mahigit yan. Ngayon, kung ayaw ninyong kayo ay madamay sa ganitong mga perwisyo, ingatan ninyo lalo na sa mga magsisipaganap sa pagpapasok at paglalabas ng props ang ating back wall. Maliwanag ba yun? Maliwanag kapag sa bilang na bilang ko yan. Pag nadagdagan yan, ituturo ko kayo. Okay? Lagyan ng papel. Saan? Sa classroom recycle bin? Ballpen. Ang mas ba? Isang minuto, unang pangkat. Okay.
bago tayo magsimula ay mananalangin muna tayo sa pamumuno ni Paeng. Paeng, mananalangin na tayo. Wag yan mabuta, Soji. Natawa ko. Ayan, yan, yan. Wala. Okay. Wala daw kay Nay. 10 segundo, katahimikan, lahat ng mahuling nag-iingay ng walang kapararakan ay babawasan ng grado. 5 segundo, 4, 3, 2, 1, magsimula. Mag-clap. Ano ba to? Sinabi ko. Woo! Jason, urong ka. Why do reviews of production? No, this on fire the plate. Huwag na yung sound, huwag yung sound. Hindi na kailangan na tayo. Ako na bahala. Tagal. Pa kasi ginagamit. Nakatape ka. At muli, tayo nagbabalik sa milyon-milyon lang. Okay ka lang ba? Okay lang! Naririto pa rin po si Ginang Mayumi na naglalaro para sa ating 7.7 milyong tsaka. O, Ginang Mayumi, handa ka na ba? Handa na. Gusto mo bang mayuwi ang ating 7.7 milyong piso? Gusto ko po. Para magawa mo yan, okay ka lang ba? Okay lang! Ang inyong katanungan, sa pelikulang Sangandaan, ano ang unang sinabi ni Sharon kay Ate Guy nung una silang mag-away? Naku, hindi ko alam sa dyan. Letrang A, pangit ka. Letrang B, manggagaya ka. Letrang C, ipokrita ka. At letrang D, tanga ka. Ano pong pipiliin nyo? Oh, hirap ng punta. Sige na nga po, Ginang Mayumi, dahil mahal ko kayo, isa pong tulong. Ito po ay madalas na sinasabi sa mga hindi totoong tao. Hindi ko pa rin po alam yan. Hindi po ba kayo tagahangan ni Sharon? Hindi po eh. And Ate Guy? Eh ano na lang kung pipiliin nyo? Letra K na lang po. Sigurado ka ba dyan? Ang mukha po letrang B eh. Maaari rin. Kakainis naman tong babaeng to.
Dali-dali na nga lang na to nung hindi pa makuha. Maaari po maging letrang K na lang po ito sa loob ko. Kasi pinag-aakaway ko yung mga babae. Yung pong sinasabi nila eh. Sige na nga po, sobrang ubod ang mahal ko kayo. Isa pong tulong, isa na lang ha. Ito po ay madalas na sinasabi sa mga taong plastic. Anong po sagot yan? Letrang D! Letrang D? Letrang D na naman? Ano ba siya? Walang utak? Hindi niyo makuha, nakakadalawang tulong na nga ako. Sigurado ka ba dyan? Sigado na po. Sigurado na. Wala nang panisan yan. Sure na po ako talaga. Ay! Akin talagang 7 milyong piso! Ay, gimayaman na ako. Makabili na ako ng basurahan. Tama po kaya ang sagutan ng Ginang Mayumi. Maiuwi kaya niya ang ating 7.7 milyong piso. Malalaman natin yan sa pagbabalik na milyon-milyon lang. K ka lang ba? K lang! Kolorete ko. Sasabihin ko, nasan na? Ano ba? Kailangan ko pa bang sumigaw dito? Kolorete! Nasaan na yung sasabihin ko? O ikaw, anong tinatayo-tayo mo dyan? Ikuha mo nga ako ng tubig na uuhaw ako. Bilis! Camera yan, wala ka bang kukote, ha? Kunin mo yung kolorete. Tanga-tanga. O ikaw, ba't ang tagal yan? Ganun kalaing palamigan? Ha? Akin na nga. Ay. Ano ba tinatay mo siya? Tawagin mo maglilinis ang suklan. Yung mata niya, kaingatan. Bakit amoy kubeta? Hindi kubeta na bang yun dito? Siya pala. Hoy. Kung janitor ka, hindi lang dapat yung side yung linilinisan mo. Pati katawan mo. Hoy! Diba? Ayaw makulit. Hoy! Umayos ka nga dito, naiis. O ano? Bakit si Pedro naman yan? Ako ng utak to. Sinabi ko, kolorete. Mukha bang may ngipin yan? Ha? Ayan ang ngipin, no? Hindi ito. Nakikita nyo ngayon ang isang taong walang mapapala sa buhay. Isipin nyo naman, pagkatanda-tanda na tumutulong pa rin ang laway. At ang kanyang ilong, parang ilang taon mo inilinisan. Ang kanyang buhok, parang bahay na ng karapatan. Kung ano, ang kanyang damit. Ang kanyang damit. Pagmasdan. Parang basahan na napulot kung saan lang. Ang kanyang balat. Parang balat ng kalabag. Ang gaspar. Ito ba? Ito lang ba ang mananalo sa aking palaro? Palagay ko, hindi. O Chris, 1 minuto na lamang bago sa pagbabalik. 1 minuto. Kolorete, kanina pa, kolorete. Bale, 10 segundo na lang. Shouts. 8, 7, Bakit sarili mo pinapaganda mo? 5, 4, 3. Sabi ko ako, umalis ka, masisimula na.
At muli, tayo po'y naririto. Naririto pa rin po si Ginang Mayumi na naglalaro para sa aking 7.7 milyong piso. Tama po kaya ang kanyang kasagutan? Tingnan natin. Ginang Mayumi, ang inyong pong katanungan sa pelikulang Sangandaan. Ano ang sinabi ni Sharon kay Ate Guy nang una silang mag-awat? Letrang A, pangit ka. Letrang B, manggagaya ka. Letrang C, hipokrita ka. At letrang D, tanga ka. Ano po yung pinili nyo? Nakalimutan ko po eh. Nakalimutan daw? Kasasagot lang? Hindi na naman matandaan? Ano siya, ulyanin? Hindi po ba, letrang D yung pinili nyo? Ay, ito nga pala. Sige, tignan po natin kung ano sinasabi ng aming computer. Ginang Mayumi. Mali po ang kasagutan nyo. Hindi nyo po mayumi ang ating 7.7 milyong piso. Ngunit, hindi naman po kayo ng lumaan. Sapagkat meron kayong 300,000 piso. Ano po masasabi nyo? Ay, ako po'y tuwang-tuwa sa akin na panalunan. Pero yun naman po, kakilala ko kayo sa personal. Siguro nga lang po, hindi para sa akin ng 7 milyong piso. Tama ba ang narinig ko? Isang mukhang basura lang gusto makipagkilala sa akin. Nasa kontrata ko ba kasi to? Makipagyakapan sa mga patay gutom? Siguro naman, pwedeng nasa likod na lang ako ng isang makapal na salamin habang nagbibigay ng mga premyo at palong. Ay, Ginang Mayumi, pasensya po, ngunit wala na po tayong oras. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Kaya muli, tunghayan po ninyo bukas Pwede po ba bumati muna? Kamusta na kayo dyan? Sa akin sa mga may amin. Kay Miss Enriquez, dito kami kay Jig-Jig. Baka na ko mamaya. Sige po, Ginang Mayumi, wala na po tayong oras. Mga kaibigan, tunghayan po muli bukas Nangunguna at hindi matalo-talo. Milyon-milyon lang. Keta lang ba? Kailan? Grabe, pagod na ako. Pakahirap mo kasi nitong trabaho ko. Ayan, buti na lang may dala ko ng bote ng Lysol para doon sa mga maduduming mikrobyo na kuha ko kanina. Gamitin ko nga muna. Ayan, ubos na. Siguro naman malinis na ako mula doon sa mga mikrobyo. Nakuha ko mula doon sa malalaro kanina. Ano nga ulit pangalan nun? Oo nga pala. Mayumi. Mayumi Dayukdo. Ang baho. Hindi lang pangalan niya ang mabaho, pati siya. Isipin niyo na lang kung gaano kabaho ang isang taong mukhang nabubulok na, tapos nakulong pa sa isang poso negro 40 taon na hindi nalilinisan. At isipin niyo rin kung gaano kabagsik ang mikrobyo nun. Siguro mas malakas pa sa sakit na malaria. Alam ko na. Alam ko na ngayon kung sino ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sakit sa Europa. Si Aling Mayumi. Pumunta si Aling Mayumi sa Europa. O ikaw, hanggang ngayon naglilinis ka pa rin dyan. Kaya ka matatapos sa isang milenyo. Ha? O, ayan. Kasama mo sa lilinisan mo. O ano, mag-inabi ka na naman. Bakit ba kasi sa lahat naman ng lugar na pwede akong ipanganak, dito pa sa buwis na Pilipinas na to. Pwede naman sa Inglaterra. Ay, ano nga pala si Aling Mayumi doon. Huwag na lang. Pwede naman sa Kentwood, Louisiana. O kaya sa Panama. O kaya sa Honolulu. Pero hindi. Hindi talaga. Dito kailangan ako ipanganak. Nakakainis. Miss Angeles! Miss Angeles! Ay! Oh, ano po yun?
Di pa kasi sa studio niyo eh. So ano ba talaga? Gusto ko sa makilala. Talaga, lahat na ginagawa ko, ngunit hindi pa rin sapat lahat na ginagawa ko. Hindi ko kayo maabot. Pwede po ba lumayo po ng konti sa akin? Kasi medyo nakapaglinis na po ako eh. Kasi po alam niyo yun, yung manlalaro kanila, parang ang daming dalang probe. Baka dahil doon magkasakit ako. At yun naman yun. Gusto niyo po talagang malaman? Oh, syempre. Ito hindi makakasama sa inyo. Hindi talaga, dahil ikaw ang tinutukoy ko. Ako? Oo, ikaw. Bingin ka ba at hindi mo ako narinig? Ngunit? Bakit? Tinatanong mo kung bakit. Tignan mo nga ang iyong itsura. Mukha kang basahan. Mukha kang basura. At higit sa lahat, hindi ka mukhang tao. Napakasama mo naman. Hindi ba halata? Wala ka pa respeto. Hindi ka pinlaki na mabuti. Meron akong dignidad. At ano naman ang alam mo sa paglaki ko? Ako yata ang iyong pinakamalaking tagahanga. Sige. Subukan mo ako. Sige nga, saan ako lumaki? Kaya pinalaki sa isang bahay ampunan na pinapatakbo ng mga madre. Magaling. Sige, kailan ang kaarawan ko? Napakadali naman yung tanong mo. Ang kaarawan mo ay ika-12 ng Agosto. Tundakos ka pala. O ngayon, o sige, alam mo na totoong buhay ko. O ano nga sa'yo? Pilip ka na ba Hindi rin. Alam mo ba na hindi lahat sumasasa yung palaro ay mapatay gutom. Tulad ko, hindi naman talaga ako patay gutom eh. Magkaroon talagang buhay kasi manang wala ang aking anak. At sa palaro mo lang, wala nga pag-asa makita siya ulit. Layo. Medyo mali yata ang sinasabi mo. Dahil ang alam ko, ang mga taong sumasali sa palaro ko ay habol lang ay pera. Iyon, tama. So, gali mo, hindi ka makakaturo sa mga Pilipino. Eh ano ngayon? Nakakabigay naman ako ng pera. Malaking pera. Hindi ka na nakakaturo sa pera lamang. Hindi mo ba alam na yung mga bagay sa mundong ito ay dapat libre? O ngayon? Hindi mo ba alam na ang iyong palaro ay tutulot ng kaayusan sa pamilya at nagbubunga ito ng pagmamahal. Ano sinasabi mong pagmamahal? Isipan mo mabuti. Hindi ba nakingiti ang mga manlalaro mo? Di ba sila natutuwa? At di mo sila nakitang nagayakapan pagkatapos ay iyong palaro? O ngayon? Isipan mo lang mabuti. O nga pala, mayroon akong regalo para sa'yo. Ito, tal. Ako rin naman yung pinakamalaking tagahanga. At sa wakas, nakamit ko na aking pinakamataas na pangarap. Sige. May ilaw. Siya kaya ang aking walang ina. Mawalang telepono. Oy, telepono mali oh. Apagalang. Doon yung telepono.
Narito, ang maginang Sylvia at Miguel. Si Miguel, isang binata, walang kinagisnang ama. Si Sylvia, isang dating modista, ina ni Miguel. Tunghayan natin ang kanilang kwentong buhay. Sa maliisip ay tila nabubulman. Mag-aalas 6 na pala. Alam, maaga ako ngayon. Lunes ngayon. Unang araw ko sa 3 taon. Bago na naman ka mag-aral, kaklase, at mga guro. Pero, sa buhay namin ni Inay, parang wala pa rin pagbabago. Palipat-lipat pa rin kami ng tirahan. Wala kasi kami permanente. Kung nandito lang sana siya. Itay! Sana nandito ka ngayon. Kung nandito ka, hindi sana kami magkakaganito. Mas makakatira kami sa mas magarabong tirahan. At makakapag-aral pa ako sa mas mahusay na paaralan. Magkakasama-sama na uli kami. Sayang, wala na siya. Naaalala ko pa nun, naglalaro kami. Ang saya-saya. Hinahakay niya ako. Saya, sobra. Mas minamahal ko siya nung mga panahong yun. Ngunit wala na nga siya. Wala na. Yun pa man, saya na ako dahil kasama ko si Inay. Bata pa lang ako, napunan na niya ang kawalan ng aking ama. Natutuwa ako dahil siya ang aking inay. Teka, mataas na ang araw. Makapaligo na. Saan na kaya na yung single? Ano kaya ginagawa niya sa paaralan? Ang daming mang agyo sa kisame. Papalis ko ngayon mamayang hapon. Magandang umaga. Sino kailangan nila? Oh, hi! May ikaw pala. Buti na patawag ka. Anong kailangan mo? Ah, gusto mo akong makita, no? O sige, hintay kita. Punta ka dito mamaya tanghalian. Sylvia! Oh, hi, May. Ikaw pala. Medyo maaga ka ngayon, ha? Oh, hi. Kamusta ka naman? Eto, maganda pa rin. Ikaw nga pala. Kamusta yung anak mo si Manuel nga ba pangalan nun? Miguel, hindi Manuel. Mamayang hapon pa ang uwi niya. Nasa paano pa kasi siya. Buti naman. Isang buwan ka rin nawala. Pasensya na. Medyo nagsuspecha na kasi si Alice. Buti nga nakatakas ako ngayon. Hindi nga niya ako umalis. Hindi nga niya ako umalis sa bahay. Ang galing-galing mo talaga. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Mapigilad ka. Ano ba yung gusto ko sa'yo? Ba't naglambing? Ano ba? Nakikiliti ako. Siya nga pala. Bala ko nang iwan ng pamilya ko para makasama kita.
Paano, anak nyo? Si Luis, pabayaan mo na yan. Full lang naman yan. Ganon? Ngayon ko na nalaman na, ano lang pala siya. Alam ko na. Pakasalan na kaya tayo. Palalaman naman ni Miguel ang tungkol sa relasyon natin, di ba? Diba? Ang alam lang niya, kasi kitang kaibigan. Matalik na kaibigan, oh. Matalik na kaibigan. Ikaw talaga. Alam ko naman kung anong gusto mo eh. Sige, halika. Good evening! Sana hindi ko man sinibigyan na nangyari sa amin kahapon ni Jaime. Anak, gising na. Pasok ka pa. Nantok pa ako. Talaga to si Miguel. Pinata lang at tila mantika pa pumat. Aray! Gising na po. Sige, dalihan mo siya. Dalihan mo ka na. Si Miguel, hindi nagbago. Mula pagkabata, ang hirap-hirap ng gisingin. Ano nga pala? Nasaan nga pa nibigay sa akin kahapon ni Jaime? ₱6,000! Sapat na ito pa sa sumbuan namin pangangailangan. Sigurado, matutususan na rin ito ang aming pagkain, ilaw, at kuryente. Salamat talaga. Tapos na ako maligo. Gusto ka na maligo? Bilis naman. Nagsabon ka ba? Ba, syempre naman, no? Makakalimutan ako ba yun? Sige, mag-bis ka na dun. Hinala ko na uniforme mo. Sige po, inay. Ayan dyan. Talaga tong si Jaime. Ang dami-dami na nagbago sa kanya. Habang kailan lang, buhat-buhat ko pa siya. Inaalagaan, pinapakain, pinapabigay, hanggang sa makatulog ng mahimbing. Samantala ngayon, iba na siya kung mag-isip, magsalita, at kung kumilos. Tunay na, kay Rami na nagbago sa kanya. Ang dami na nga naman talaga. Ano gagawin ngayon yung Miguel sa paaralan? Kailangan pa ng bibili ko sa kanya ngayon. Miguel, dalihan mo naman dyan. Dali lang po, malapit na. Ay, bagal pang magbihis. Ang tagal ah. Mahuhuli ka na, ano ba? Sige na, alis na po ako. Sandali lang anak, bibigay muna ako sa'yo. Sige ito, baon mo. Salamat po. Sige, doon ka na lang kumain na ha. Sige po. Paalam. Ang swerte-swerte ko talaga kay Miguel. Matalino na, mabait, at higit sa lahat, wapo pa. Mahal talaga sa nanay niya. Maganda. Nandito lang ang sabi si Jaime. Gagawin din niya sana ang akin. Alam ko wala na siya. Alam ko kailangang ibaang ko ng aking sarili sa nakaraan. Ang nakalipas ay nakalipas na. Wala na rin ako magagawa. At saka, mahal na rin ako ng aking bagong katipan. Alam kong mahal din niya ako ng lubusan at handa niya akong pakasalan. Siguradong maging isang masayang pamilya kami. Isang pamilyang puno ng pagmamahalan. Malapit na yon. Malapit na.
Ang ganda-ganda naman ng inay ko ngayon. Talaga? Bola mo pa ako. Hindi po Teka, ano po ba ang lakad nyo? Diyan lang kami. Hintayin mo at darating na siya. Kayo? Ako. Sinabi maghintay ka lang dyan. Huwag kang magkakapura. Sandali lang, bakasyon na to. Bagay sir. Roy, Luis. I mean... Gusto ka na? Ha? Hindi ko ako naalala. Sino ayaw mo? Basta kami ng nanay ko. Kaya anak, ikaw na bahala dito sa bahay. Magkagado mo lang aking pinto, ha? Pagkagabi ka. Sige, ingat. Si Tito Jaime? Bakit siya nagbalik? Anong pakay niya? Tuloy na ba niya agawin si Inay? Di maaari ito! Sa itong kataksilan! Walang maaaring bumalik kay Itay! Ano kayang gagawin ko? Oh, Noel! Punta ka kayo dito. Problema tayo eh. Sige. Naguguluhan si Miguel. Kaya nagdesisyon siyang ipatawag ang kanyang mga kaibigan. O, kaibigan nga ba? Problema mo. Inay kasi. Bago na yan. Matagal kempats mo eh. Ano sinabi mo? Teka. Zero ka lang naman niya eh. Zero ba yun? Di nakakatawa ah. Pagpasensyahan mo na lang, may topak lang ngayon. Mabuti pa eh, mag-inuman na lang tayo. Ito. Laki sa besa para sa atin. Wala nang nakikita. Besa? Magaan lang yan. Pwede na. Dito lang sa Pilipinas, pinakamasarap ang mga serbesa. Itaas mo. Sponsorship yan. Kusuy tayo!
Teka, usoy. Sabay na na. Ayoko niyan. Kantuwa lang naman eh. Tsaka, konting pera lang yan. Sige. Tagay! Sarap. Anong kaguluhan ito, ha? Ha? Magsigising kayo lahat! Bumisik ka! Bumisik ka! Kasa ka ba? Bumisik kayo! Nay! Ito na, ha? Mga kaibigan ko sila, huwag mo silang palisin. Pagpalisin, ito ba ang tipo ng mga kaibigan mo? Anak, ang mga ganitong umi ng kaibigan ay wala may tutulot mabuti sa'yo. Masamang impluensya lamang sa'yo, anak. Anong wala? Totoo nga silang mga kaibigan eh. Na di ka tulad mo, na nagtataksil! Hindi kita pinalaki ng kaibigan. Aray! Nagtaksil ka kay Tay! Taksil! Taksil! Wala kayong alam. Hindi nyo alam ang katotohanan. Sige lang. Pag-uwi kayo, gusto mo kayo magkalabas. Labas ka! Ito ng markado eh. Layo ng binyahe ko. Ang tagal ng hinintay ko. Sa wakas, nandito na ako. Pamilya ko. Sino ka? Alam kong naguguluhan ka pa, pero hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ngunit di mo ba sinasagot ang tanong ko? Ako? Ako? Joaquin, ikaw nga ba yan? Ako nga ito, Sylvia. Bakit kayo nandito? Hindi ba dapat akong nagtatanong sa'yo, Dad? Hindi ko maintindihan. Pakay mo ngayon. Nay? Kilala mo siya? Anak, huwag ka na mag-alam. Kasama namin yung dalawa. Marahil, sana lang mong nobyo o kapit. Alam mo, ang iyong ama, kilala ko siya. Isa ka pa, Joaquin! Hindi ko mabibig mo! Wala kang sasabihin! Isang araw, bibisig na lang ako. Wala ang pamilya ko. Nag-iisa ako sa aking kama. Wala akong masinasam. Hindi makita silang muli. Makapiling at mayakap. Sylvia, bakit ka umalis? Joaquin, umalis ako dahil alam kong ano mangyayari sa buhay ko kung kasama kita. Siguradong maghihirap lamang kami. Mamatay sa gutom. Gusto mo mangyari yun? Ngunit hindi mo ba naintindihan? Luba akong nagsisikap para buhayin tayo. Hindi pa sapat na pagsisikap mo, Joaquin. Para sa amin? Ano ba to? Di ko na maintindihan! Mabuti pa, Sylvia. Sabihin mo na sa kanya ang katotohanan. Wala akong dapat Magtapat ka! Iwan mo ako! Sasaktan ako! Utang na loob! Ang taong yan, siya si Joaquin Sandoval. Ang tunay na ama. Boga. Mag-extend tayo.
Anong kaguluhan ito, ha? At sino ka? Ako asawa ni Sylvia, bakit? Sinungalingan! Sabihin mo gusto mong sabihin, pero nandito ako pambuhay ng aking pamilya. Hindi ba, Sylvia? Mag-isa ka, Joaquin. Oras na para magdesisyon. Tama siya. Sabi! Jaime, sa'yo ako sasama. Ikaw nga, ito Pero ma! Anak, pag-desisyon na ako. At hindi ito mababago. Sa amin ka sasama. At hindi sa isang taong katulad niya. Sylvia, alam mo ba ang pakiramdam na mawalan ng isang pamilya? Tila sa bawat umagang akong gumigising, nakakaramdam ako ng matinding saya. At hirap. Saya! Dahil naiisip ko kayo, dahil napakaswerte kong tao. Ngunit hirap, dahil hindi ako naging tao na gusto mo, hindi ko natupad ang iyong pangarap. Sylvia, nakikita mo bang singsing na to? Hindi ko siya inubad, kahit alam kong inubad ko na yun sa'yo. Pero ngayon, wala na itong kwenta! Sasaktan ako, Sylvia. Itay! May tagal kong inintay ang iyong yakap. Hindi ito maaari. Sylvia! Wag! At ayan na nga. Nagkita-kita silang apat. At oras na ng desisyon. Tunghayan natin ang huling bahagi ng ating kwento. Tagal na rin pala nung umiwalay si Sylvia, no? Pero alam niyo, sa tingin ko, wala na ring mali doon. Kasi magsisinungaling lang siya sa sarili niya kung papasok siya sa ganitong buhay, di ba? Tama lang yung desisyon niya yun. Mas makakabuti pa sa kanya yun. Di ba, anak? Okay, tay. Kaso, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit yun ang naging desisyon ni Inay. Siguro, anak, dapat na lang nating intindihin na meron talagang mga bagay na wala na sa ating mga kamay. Tanggapin na lang natin. Pero alam mo, mas mahalaga, dito tayong dalawa, kasama tayo, masaya tayo. Si Miguel, pinalaya si Sylvia mula sa kawalan ng isang minamahal. At si Miguel, pinalaya ni Sylvia mula sa kasinungalingang patay na ang kanyang ama. Natuto silang magpalaya. Matuto rin sana tayo magpalaya. Gutom ka! Magbabasag! Magbabasag! Sin! Pasagulero! Yeah!